groupings ng SIP. Oo. Sa CIT2 lang yung na-retain. Okay. Intro. Ito. Ayan. So, hindi ko na ma-maximize. Kita niyo na ba? Okay na? Ito yung topic natin for today, drafting mechanical details and layouts, specifically heat and ventilation. So, dito tayo magpo-focus sa heat and ventilation system. Ano ba yung system na ito, yung heat and ventilation system? So, ganito siya gumagana. Lahat ng components dito except sa ventilated room, ayan yung tinatawag natin na fixed deposit. So, meron dyan mga filters, ayan, pumps, yan, mga yan. So, ayan yung gagamitin natin. Itong lahat ng to, ayan nga, itong fixed deposit natin, aside from the ventilated room, lahat ng components dyan ay fixed deposit. Meron dyang kalakip na symbol, mamaya gagamitin natin. So, hindi naman lahat ng ito ay maipapakita. Yan, ito yung basic na HVAC system natin, or heat, ventilation, and air conditioning system. So, yun yung i-discuss natin ngayon. Okay. So, as you can see, yung fixed deposit natin ay merong connection outside, and then meron doon sa room, sa gusto nating ilagyan ng proper ventilation na room. So, itong blue na line, ayan yung supply ng ano yan, ng better quality of air. And yung return naman, ayan yung nagmumula dun sa ventilated room. Mostly ginagamit itong HVAC system sa mga structures or buildings na ano na closed, yung for example, yung mga windows niya ay pure glass, yung mga ganun, yung hindi siya jealousy ba ang tawag doon, yung sa window na ganun, yung hindi ganun type, yung as in closed na closed siya. So dito mostly ginagamit yung HVAC system natin. Ayun, for our activity naman today, ang gagamitin lang natin na components is ito lang din, which is isang buo ito, itong FD natin, which is yung fixed deposit and yung supply and return. So, may tatlong components lang tayo and ipagko-connect lang natin sila today. And ano bang importance? Bakit natin kailangan? Kasi yun yung pinakamahalaga. Bakit malaman natin kung bakit kailangan nating aralin itong HVAC na to. Bakit ba to kasama sa kailangan nating tapusin ngayong grade 12 natin. So ito kasing HVAC system natin, 'di ba nakapaggawa na tayo ng structural layout? Ito yung paumpisa sa mechanical layout and details natin. So dito mag-uumpisa 'yon, especially kapag kayo ay may plano mag-ME, ayan, ganito yung mga mechanical engineering ME. And ganito yung mga kakaharapin yung mga systems. Ayan. Pero maganda rin na meron tayong basic na alam dito para alam din natin yung sa mga bahay natin kasi applicable din to sa mga residential buildings. So, pwede rin yan sa residential buildings. Yan. So, ang importance and purpose ng pag-aaral natin itong HVAC system, specifically pag-layout sa AutoCAD, is para ang purpose ng system nito is para makapag-regulate tayo ng airflow, ayan, ng heat, at magkaroon tayo ng proper ventilation sa room or sa building, sa loob ng building, and then para magkaroon tayo ng good or much better quality ng air. Given that mga importance ng HVAC, magkakaroon tayo ng good atmosphere sa ating mga building. So, yun yung importance ng HVAC system natin. Ito, example, real life scenario. Sa mga classroom, kung makaka-observe kayo pag nagdi-discuss si prof, tapos medyo wala ka nang maintindihan, titingin ka sa taas. Yung makikita mo, may mga butas doon, may mga lines na butas na parang ganito sa may taas. So, hindi yan silipan ng daga. Ano yan? Ventilation system. So, yan yung ginagamit natin. Yan yung gagawin natin today, HVAC. Yan kasama niyan sa taas yung mga smoke detector, yung mga fire alarm,
So yan, mahalaga yan sa isang building, lalo na yung mga ganitong type ng window, ayun yung sinasabi ko, yung as in pure glass, walang malulusutan ng hangin. Ayan, importante ang proper ventilation talaga sa mga ganitong lugar. Ito naman, ganun din. Itong sa taas, kung nakikita niyo yung cursor ko, yung white sa taas, yun yung fixed deposit na sinasabi ko. So, dyan nakakonect lahat ng supply and lahat ng return sa bawat room. So, magkakakonect lang yan. And meron dyan nga kanina yung mga filters natin. Ayan, nandiyan na yan. And nakakonect siya dun sa outside. So, ganun yung process niyan. Ganun yung nangyayari dyan. So, for today, ito yung magiging goal natin na gagawin. Katulad lang din ng example ko sa foundation system, yung ginamit natin doon na floor plan, yan lang din yung gagamitin natin. And ganito yung goal natin today. Ganito yung magagawa natin today. So, yun yung sinasabi ko sa inyong FD. Okay. So, ito, pakita ko na rin sa inyo. Tingin kayo dito sa may symbol sa baba para makakasunod na kayo agad pag nagawa tayo. Itong supply, ayan yung symbol niya. So, gagawin pa natin yan. Supply na symbol. And yung return. So, sa supply, kung mapapansin nyo, pareho lang naman silang square. Ang kaibahan lang is yung nasa loob. Yung supply at return. So, sa supply, X yung nasa loob. And si return is diagonal lang from left to right. So, left sa taas and then right sa baba na line. So, ayun yung kaibahan ni supply and return. So, ito naman, sinasabi ko sa inyo, symbol ni fixed deposit netong lahat ng components na to is, ito lang, FD. Yun. So, okay. Gumawa na tayo ng ating heat and ventilation system layout. Punta tayo sa AutoCAD. Oh, may nag-chat. Okay, sa mga hindi makaka-attend, it's okay, recorded naman to. So, mahalaga na balikan niyo yung mga lectures natin para pag nagawa na tayo ng PT or exam, ito na rin yung magiging exam nyo. So, pwede na kayong mag-practice or sumabay kayo sa akin. Pwede nyo gamitin yung floor plan natin sa PT. Yon. Yan. So, AutoCAD tayo. Okay. So, ito yung last na ginamit natin hindi sa PT, no? Ito yung sa activity natin para sa foundation plan and sa roof and floor framing plans. So, ito yung ginamit natin na floor plan doon para example. Gagawin natin sa HVAC system, ang kailangan lang natin dyan is yung wall. So, ito naman, yung HVAC system, hindi siya sa mismong floor. Saan ba siya nakalagay? Sa ano ba? Sa mismong... kasama ba nung mga beams? Kasama ba nung mga rafters? Hindi. So, kung makikita natin kanina, babalik ko kanina. Sa PowerPoint kanina. Ayan. Kung makikita natin dito, sa part na ito, ayan. So, nandun siya sa loob, between sa roof at sa kisame. So, hindi siya naka-level dapat hindi siya kita. So, ang makikita lang dyan is yung mismong butas na ng supply and ng return. Walang makikita dapat na mga tubo-tubo dyan. So, may mga pagitan yan and dun nilalagay yung mga tubo. So, ganun mangyayari dyan. And yung fixed deposit natin is nasa loob ng roof. So, may space yan. May space yan in between kisame and roof. Nandoon din yan. Yung fixed deposit natin. Okay. Okay, so off natin or i-freeze natin yung ibang layers, lahat ng layers dito except sa layer ng wall. So, freeze nyo lang yan, mga nagamit natin. Ito. Oops, sa wall tayo. Ayan. And dimensions, ayan. So, ito lang, wall lang yung natira. Ang gagawin natin dyan is, kikreate muna tayo ng mga layers na kailangan natin. So, we need 3 layers for this. We need the center line layer, which is
meron na tayo. Ayan, nakapag-create na tayo niyan nung sa template file natin. And dagdag lang tayo ng dalawa pa. So, yung mismong HVAC na layer, HVAC, ang color niya is 163. 163. Ito yung color niya. 163, okay. And continuous line weight is 0.5. Yan. Center line. Itong center line natin, babaguhin lang natin siya ng konti. Ang line type niya dapat ay center line. Center. So, hanapin nyo lang yung center. Hindi yung center 2 times ha. Itong center lang mismo. Ayan. Okay. Click OK. So, make sure na naka-choose kayo dito sa center. Okay. And then, last layer is the HVAC label. Kailangan natin yan. White lang din ito. So, ito namang white, di ba pagpunta naman ito sa paper space natin is nagiging black siya. So, it's okay. And continuous. Okay. So, 0.5 lang din to. Okay. Dito tayo sa center line layer. Ang gagawin natin is i-layout muna natin yung path ng mga tubo natin. So, magde-designate na tayo kung saan natin ilalagay yung supply and return. So, sa bawat rooms dyan, kailangan ng supply and return except sa CR kasi may iba pa yung, may bintana na dyan. Dapat na dyan is bintana kasi kakaiba yung air dyan. So, yan, supply and return bawat rooms and sa mga hallways. So, kailangan din yan pagka ganitong mahahaba na, kailangan natin dagdagan dyan ng supply and return. So, ang plan natin is dito natin lalagay, dito natin yung magiging common natin. So, pwede din dito sa may unahan or dito, pwede dyan, or kahit sa ang rooms, basta doon mo i-connect yung lahat ng tubo mo. And doon din dapat may butas sa wall para meron siyang connection outside. So, maganda na dito kasi wala naman ditong rooms. And ito is puntahin ng tao. Kasi admissions office natin yan, lalo na itong dalawa, classroom and CR. And living lunch area. So, dito natin ideally ilalagay yung fixed deposit natin. Sa bandang taas naman yan. So, hindi naman masyadong gaanong pansin. Pero mas maganda kasi medyo may tunog din yun. So, mas maganda na hindi siya sa room na pwedeng makadistract. Yun. Okay, so center line layer, gawa lang tayo ng line. Yan, designate ka lang ng line. Okay. Ito. Gawa lang tayo ng path, yung mismong path niya na kailangan natin. So, isip natin siya medyo sa taas. Para at least siya ay medyo nakagitna. Yan. And then, ito, ayan. Pwede na rin natin i-continue dito, no? Supply, return. So, dapat meron dalawang daanan ng tubo dyan para sa supply and return. So, bawat room may dalawang ganito. Pwede nyo ilagay dyan yung supply and yung return. Yan. And then dito. So, yung mga length, okay lang yan. Basta magkasya yung gagawin natin mamayang, tawag doon, yung mga symbol. Ayan. Okay. So, ito, dalawa yung ginawa ko dyan para merong supply and return din sa hallway natin. So, ito yung magiging path mismo. Yan.
return, and supply and return. Pwede rin naman dito. Yan. Meron na tayo dito dalawa. Okay. So next, okay na tayo sa center line layer. Ito na yung mismong gagawin natin. Huwag kayong maglalagay ng pipe nyo na sa CR. So okay lang yan. May bintana na talaga dapat dyan. Dapat sa CR, ang design ng CR is may bintana. So yun yung pinaka magiging ventilation niya. Dito tayo sa HVAC. So unfreeze natin yan. So HVAC tayo. And gawa tayo ng symbol natin. So madali lang naman yun. Square lang yun. So pwede tayong gumamit ng polyline na merong length na 200 millimeters. So fixed ito para sa symbol natin. So ito talaga yung size niya, 200 millimeters. Yan. O, copy na natin to. Para sa supply and return. Okay. Ayan, meron na tayong supply and return dyan. So, ang gawin natin is, i-copy natin siya, lagyan natin na yung mga bawat pipes natin dyan. So, sa dulo natin ilalagay itong mga supply and return na ito. So, copy. Lagay lang tayo dyan. Madali lang tong ventilation system na to. So, mag-a-assign ka lang. Basta merong ganito sa room, okay na yan. Merong mas deeper na type ng ganito ng ventilation system. Pero kailangan mo pang i-solve yung mga heat capacity. So, kailangan pa natin ng mas mahabang time para doon. And mas maraming pag-aaral. Daming third year college ko ata tinake yun, yung ganong heat capacity, mga ganon. So, kailangan natin ng isang term for that. Isang araw lang to. Okay. So, ilagay lang natin yung midpoint nitong box natin dun sa dulo. So, yun na yung magiging supply and return natin. Move. Yan. So, huwag nyo siyang i-connect dun sa, baka i-connect nyo siya katulad ng ginawa natin sa roof framing plan. Dito nyo i-connect sa midpoint ng diagonal. So, hindi dun ha. Dito, sa part na ito. Ito, sa midpoint ng line ng box. Hindi dun sa diagonal niya sa loob. Yan. Hindi nakakabit. Again, hindi lang din naman ito yung way na para dito. Kung may mga mas quicker way pa kayo, pwede nyo rin naman gamitin yun. Especially sa mga modification tools natin. Yan. So, meron tayong return and supply. After that, okay. Okay na tayo. Meron ng isang return and isang supply sa bawat room. So, yun lang yung goal natin. Tig-isa lang sila. Kasi maliit naman itong building natin. And then, ang next na gagawin natin is lalagyan natin ng designated na type ng pipe sa bawat connections na to. For example, ito cross, ito ay T, ito ay elbow, ito ay T din. So, magkakaiba siya. Kailangan nating mag-designate ng mga types ng junctions ng pipe doon. Then after that, i-connect natin siya ng line. So, ayun yung magiging layout natin para sa HVAC. So, saan natin makikita yung mga type ng pipes na yun na sinasabi?
Kaya-create ba ulit tayo nun katulad nito or ida-download? So, meron naman sa AutoCAD nyo nun. Punta lang kayo dito sa Insert. Ayan. Ito. Click nyo to sa Block panel dito sa may Insert. Blocks from other drawings. So, ito kasi ay nabuksan ko na itong mga type ng pipes na to. So, para sa inyo, sa mga hindi pa nakakabukas nito, click nyo lang itong ellipsis sa tabi nitong drop down na to. Ito. Or ito, sa tabi nitong picture na to. Huwag nyong i-click yung picture icon. Itong ellipsis. Ayan. So, hindi siya nandito kaagad. Nandito siya punta kayo dito sa desktop. So, kung may time kayo, screenshot nyo na. Ito yung path niya. So, ito lang ang magiging kaibahan AutoCAD 2019, 2018, ayan. Pero ang pinaka-goal natin is makapunta tayo sa Design Center. So, Windows C, punta ka ng Program Files, tama, Program Files, and hanapin mo yung Autodesk. Ayan, AutoCAD 2020, Sample, hanapin mo yung Sample. Yun. NAS, and Design Center. So, yun yung Design Center natin. Itong HVAC dito is, ang dami niyang components, wala siyang pipe. So, hindi natin yan gagamitin. Hanapin niyo itong pipe fittings. So, ito yung mga gagamitin nating pipe fittings. So, open. Ayan. So, lalabas na itong mga pipe fittings nyo dito. And choose natin kung ano yung mga kailangan natin ditong gamitin. So, ito, cross, gagamitin natin yan. Lagay natin dito. Elbow, itong elbow na to. Yan. Para dito, sa part na to. And ano pa? Yung T, kailangan natin yung T. Hanapin nyo lang, ito. T. Yan. Ano pa ba? Ayun pa lang naman. So, sige. Kung kulang pa, edi kunin na lang din natin dito. And, may isa pa tayong step dito. I-scale natin siya kasi sobrang liit niyan. So, scale, SC lang. And, specify ka lang ng base point kahit saan dyan. Tapos, 10. Ayan. So, ito yung gagamitin natin na pipe fittings. So, move ko lang dito sa mas malapit para mas madali siyang kuhanin. And then, i-copy natin yung mga kailangan natin. So, ito, isa lang naman. So, move ko na lang to. Lagay natin siya. Nasa midpoint naman ako. Ano. Move. Dito tayo sa midpoint. And lagay natin siya dito. Yan. Next, dito tayo. Ito. Isa lang din to. So, move natin siya. And then, rotate. Yan. Tapos, move. Yan, dito. And, ayusin pa natin yan. Kasi kung makikita nyo, ito ay hindi nakakonect dito sa line na to. So, kailangan yan ay connected. Move natin. Yan. And isa pa, dahil ito connected na, ito hindi pa. Ayusin lang din ulit natin yan. Yun. So, sakta na siya sa lines natin. Okay. Next, ito namang mga T. So, copy ko na yan. Ito, isang T dyan. Ito, T. Ito din, T. Ito rin. So, makikita nyo naman yung itsura niyan. Ito, dalawang L na magkabaliktad. So, T yun. Ito, 4 yung junction dyan. So, cross. Ayan. Ito, T din. And this one. Ayan. So, i-rotate lang natin tong mga pipe natin. Actually, nakaka-enjoy siyang gawin. So, kung gagawa kayo nito, try nyo. Ka-enjoy siya. Yan. And move natin. Dito sa midpoint. Yan.
Rotate. O kung wala kayong makitang blocks na to, kung hindi nyo makita, pwede naman kayo magsabi sa akin at sesendan ko kayo para hindi na kayo gagawa. Move dito. Yan. Ito rin, rotate lang yan natin yung mga blocks na yan. Move midpoint intersection. Ito, hindi na natin kailangang i-rotate yan. Yun. Move. Yan. Okay, wala na tayong junction na naiwan. Ito pa. So, rotate. Yan. Move. Okay. Meron. Next thing to do is, delete na natin tong sobra. And ito is, ilagay na natin dito sa may baba para sa label. Kailangan natin yan. Next is, dapat nasa HVAC pa rin tayo na layer. And, i-connect natin itong mga to. So, hindi na yung nasa loob ng symbol ng pipe. Ito na lang yung from supply to pipe and return to pipe. So, yun ang i-connect natin. Hindi na yung dito sa loob ng ating mga pipe. So, okay na yan. Understood na ganun yung itsura talaga niyan. So, yan. Connect lang natin yan. Fittings. Yeah. Okay. Ito rin, kung magkaiba namang fittings, pwede natin yung connectan, excuse me. Yeah. Okay. So yan na, nabubuo na ang ating layout para sa HVAC system. And ito, sa cross. So, ganun lang yung gagawin natin dyan. Hindi naman siya complicated, di ba? Lines and yung block siguro, baka may maging problema kung sa lower na AutoCAD version is walang ganito. Pero hindi pa rin naman kasi kung wala naman kayo, is sesendan ko naman kayo ng kailangan yung mga blocks. Ito rin, connect natin siya. So, yun lang. Ganun lang ang first step nyo. Planuhin nyo muna kung saan nyo ilalagay yung fixed deposit nyo. Tapos, gawa na kayo ng mga center lines nyo. So, madali lang yan. Wala namang rule for that. Meron sa size ng mga pipes. Pero ano pa yun, may solving pa yun. Kaya, ito na yung gagamitin nating default. I think this is the last one. There, okay. Tingnan natin. Okay na. Okay na.
So next is, gagawa tayo ng symbol ng FD. So text lang, T. So dito pa rin kayo sa HVAC layer, T. And then, standard. Nas na yung standard. FD. Yan. Standard. Height is 200. Okay. So, ito yung FD natin na symbol. Gamitin na rin natin siya dito, sa part na to. Lagay na natin siya. Yan ang ating FD. So, connected yan sa labas. Pero nasa roof naman yan. So, hindi na kailangan magbutas sa wall. In between ceiling and bababa lang natin to ng konti. Hop. Yan. And then, lagyan natin siya ng HVAC label. So, ito is text lang din. Ay, text. Yan, text. Excited. Yan. And then, standards. So, type tayo ng supply. So, ito muna natin, supply. Excuse me. Ba? Yan. Then, 150 to. Yan. Move lang natin. Ayusin lang natin siya ng konti. Yan. Then, copy na lang din natin to. Yan. Palitan natin to ng return. Return, and ito ay fixed deposit. Fixed deposit. Hop. Yan. Fixed deposit. Ay 150 din. Okay. So, move lang natin siya. Move. Yan. And, adjust lang natin to. Para sumakto siya dito sa wall. Okay. So, ito na. Supply, return, fixed deposit. Meron na tayong tigda dalawang supply and return, bawat rooms and hallway. And fixed deposit. Okay, we are done for the mechanical layout of our HVAC system. So, ito siya. Yan. Ito na yung magiging final output nyo. And ganito lang din yung gagawin nyo sa exam. So, madali lang yun. Pwede na kayong mag-practice sa binigay kong floor plan para sa PT. So, hindi yun yung ano, kala nyo hindi yun yung i-exam natin. Gagawa kong bagong floor plan para sa exam. Okay. May questions pa ba kayo? Ang bilis natin. 40 minutes. Almost. May questions ba kayo about sa HVAC system? Di ba madali lang sa layout? Dali lang siya. Ano pa ba? Sa groupings,
Sino yung president nyo dito sa C88? Anong name ng president? C88. Kakausapin. Ha? Rona Jasmine po. Jasmine? Yes po, ma'am. Ano surname niya? Jasmine po mismo, ma'am. Jasmine. Okay. Unique naman, so siguro siya lang nag-iisang Jasmine na surname sa C88. Okay, kakausapin kita mamaya, Miss President or Mr. Miss President, about sa groupings. Kasi inisip ko na pagsamahin yung dalawang, masyado kasing marami. Ilan ba yung SIP group nyo? 12? 6 po. 11. 11. So, pagsasamahin ko yung iba doon, combined group. Especially sa exam, para mas mabilis kayong matapos. Okay. So, stop recording.